pangalan ng pamamalala ng mga taga-Biblia sa mahal na patron San Juan Bautista. Ayon sa salaysay ng mga nakasaksing hanggang ngayon ay nabubuhay pa, nagkaroon ng pagsasona sa buong barangay ng Bibiglan dahil sa mga sundalo Hapones na napatay ng mga gerilyang Pilipino sa gawing dulo ng baryo. Bilang ganti, tinaypo ng mga Hapones ang lahat ng kalalakihan sa kapilya ng barangay upang patayin. Sa gitna ng matinding sindak at sa harap ng tiyak na kapahamakan, nagkaisa silang dumalangin at nagsumamo sa Diyos. Mataimtim na dumalangin sa mahal na patron San Juan Bautista upang hingin ang tulong para sa kanilang kaligtasan. Nang sumapit ang takdang oras ng pagpatay, isa-isang pinalabas ng kapilya ang mga kalalakihan. Pinahilera sa plaza upang patayin sa pamamagitan ng firing squad. Magtatanghal tapat na noon nang nakahanda na ang lahat sa harap ng maraming kababaihan at mga batang nagsisipagpanaghoy, biglang bumuhos ang napakalakas na ulan na siyang naging dahilan upang ipatigil ang kausasang pagpatay. Para sa mga Hapones, sa sumasamba sa araw, ang pag-ulan sa katirikan nito ay tanda ng di pagsang-ayon ng kanilang Diyos sa gagawing pagpatay sa mga kalalakihan ng Bibiglan. Nagbunyi ang lahat sa paniniwala na ang ulan ay ang tubig ni Apo San Juan Bautista na nagligtas sa kanila sa tiyak na kapahamakan. Sa pagiging bantog ni Apo San Juan sa mga taga-Bibiglan, lalo nang lumawak ang isang natatanging pagdidibusyon sa kanya ng mga taga-rito. Kaya't sa tuwing sasapit ang kanyang kapistahan, tuwing ika-24 ng Hunyo, taon-taon, magbubukang liwayway, ang mga namamanata sa mahal na patron ay nagpapahid ng putik sa kanilang mukha at buong katawan. Nagsusuklog ng pungpong ng mga halamang baging o mga tuwing dahon ng saging at naglililimos sa lansangan habang binabaybay ang daan patungo sa simbahan upang magtulos ng kanilang kandila, manalangin at mayayalay ang lahat ng kanilang napaglimusan sa patrong mahal. Ang gawain ito'y marahil ang dahilan kung bakit nakilala ang mga namamanata kay Apo San Juan sa lugar na ito bilang taong putik. Taong 1990, sa mungkahi ng yumaong obispo ng Cabanatuan, ang lubhang kagalang-galang Sofia G. Balsa Jr. STD, DD, sa kauna-unahang pagkakataon, ang mga namamanata ay nagkaroon ng sariling misa na pinamumunuan ni Reverendo Padre Victor Naval Cruz, ang kura paroko ng parokya ni San Juan Bautista sa panahong ito. Sa paglalim ng pamamanata sa pagsasanwan o kilala sa tawag na taong putik, hindi matatawaran ang tulong at gabay ng mga naitalagang kura paroko sa parokyang ito.